ょ？わからないって！話して！Bago umalis si Greg ay niyakap niya si Misaki, sabay nangako siyang darating din ang panahon na magkakasama din sila na pwede nilang mahalin ang isa't isa ng malayang malaya. Agad namang sinabihan ni Misaki na naniniwala siya doon at naiintindihan niya ang sitwasyon ni Greg. Nakasalubong naman nila JB si Tomas na tumatakbo kaya sinabihan niya ang binata na dapat magkasama sila ni Gab, na agad namang pinaliwanag ni Tomas na umalis siya at iniwan siya ng dalaga. Agad naman silang sinabihan ni Max na pupuntahan niya yung location ni Gab para samahan ito, kaya binili ni JB si Tomas na sumama na ito sa kanya. Sa paglalakad naman ni Andres ay may natanggap siyang larawan ni June mula kay Christy, kaya agad niya itong tinawagan para i-confirm na kapatid niya yung nasa larawan na si Ned nito, na agad niyang tinanong kung kumusta na at kung ano ang nangyari sa kapatid niya at kung nasaan si June, pero laking gulat niya nang hindi makasagot si Christy at mas nabigla ito at natulala nang sabihin ni Christy na patay na si June dahil nagkasakit ito, pero hindi naniwala si Andres na nakiusap pa siyang imbestigahan pa ni Christy, pero pinatayan siya ng cellphone na sinubukan pang ulit tawagan ni Andres pero hindi ito sumasagot, kaya mas naging balisa si Andres at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa sandaling yan na pilit niyang pinapaniwala ang sarili niya na mali ang informasyon na nakuha ni Christy. Sinita ni Jackie si Christy na mahirap pakialaman yung kaso ni June, kaya totoo ang hinala ni Andres na buhay pa ang kapatid niya at hawak ng isang sindikato ang BSWP. Habang binili ni Miguel na dapat good boy lagi si Mickey, na nagulat sila nang biglang may nag-doorbell, kaya agad sinilip ni Miguel. Nang dumungaw ito sa bintana ay rider ang nag-doorbell para sa in-order niyang pagkain, na agad itong tumango kaya iiwan ng rider sa labas ng pintuan yung order nila. Nang sumilip ito sa kaliwang bahagi ng hotel ay nakita niya ang pangkat nila Edward na nagmamasid sa di kalayuan, kaya agad niyang tinago sila Mickey at Christine sa loob ng CR at binili niyang huwag silang lalabas kahit anong mangyari, sabay nakiusap siya kay Christine na kailangan niyang maging matapang at nangako siyang proprotektahan niya silang mag-ina. Nang makatago na sila Christine ay agad nilabas ni Miguel yung baril niya at nagbasid sa may bintana. Bigla namang nawala yung sinusundan ni Gab at hindi na niya ito makita, pero nang babalik na ay laking gulat niya nang may mga umatake sa kanya at nanlaban ito. Pero nang tatakbo na siya ay sinalubong siya ng mga Raijins na may mga hawak-hawak na espada, kaya wala na siyang nagawa nang tangayin siya. Nang makarating sila Andres at Max sa location ni Gab ay wala na ito at nakita nila yung gamit niyang nalaglag, kaya napagtanto nilang nakuha siya ng mga Raijins. Tinali nila yung mga kamay ni Gab habang pinalibutan siya ng mga Raijins, na agad tinanong ng pinuno nila kung nasaan si Kenji, na nanindigan ang dalaga na hindi niya alam ang sinasabi nila na sa wikang Hapon pa ito nagsalita, kaya binantaan siya na wag na siyang piliting magtanong ulit, lalo't sinusundan niya sila, pero galit na sinabi ni Gab na wala siyang alam, kaya sinampal siya at natumba ang dalaga. At nang binangon siya ng pinuno ng mga Raijins ay sinabihan siyang kung matalino siya ay magsalita ito dahil naniniwala silang may alam ang dalaga, pero pasigaw na sinabihan ni Gab na pakawalan na siya, kaya sinampal siya ulit na dahilan na nawalan ito ng malay. Lalabang mag-isa si Gab lalo't hindi siya priority ng team na kailangan muna nilang unahin na makuha nila si Kenji. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.